Yan, hello mga kapanalig ko, no? Sa lahat ng mga Katoliko dito na manonood at makakapanood ng live ko ngayon, meron lang po akong sanang simpleng kahilingan, no? Ngayon lang po ako lalapit sa inyo, no? Ah, Meron na po akong dalawang Katoliko na which is mga kabataan sila na itawid natin para makasama sa NatCon. Kasi yung National Convention po ay tawag nito ay may registration fee which is 600 pesos. Ngayon, kapag kailangan nyo ng kwarto o kailangan nyo ng matutulugan dahil ano ba pumasok kayo dito? So, yung yung National Convention po ay tawag nito gaganapin sa June 8 to June 9. Tapos, may registration fee na 600 pesos kapag walang room. Kapag may room naman is 1,200. So, yun ay gaganapin ng June 8 to June 9 which is Saturday and Sunday. At meron na po tayong naitawid na dalawang kabataang Katoliko na makakasama sa National Convention kasi yung goal ko po is kahit papaano ay makatulong financially sa mga Katolikong kabataan na gustong-gustong pumunta pero wala naman po silang pambayad dun sa registration, lalo na sa mga malalayong lugar. Syempre kasama pa dyan yung pamasahe. Eh hindi ko po talaga kakayanin sa ibang mga Katoliko, no? Gustong-gusto ko kayong tulungan kaso hindi ko kakayanin yung 1,200 per head. So nakapag-abot po lang ako sa ibang Katoliko ng pang-registration sa dalawang tao pa lang po na Katoliko. Eh kapag nagkaroon po ako ng medyo maayos-ayos na racket, lahat po ng kikitain ko itutulong ko po sa mga Katoliko na gustong sumama sa NatCon kasi ang tayo namang mga CFD, ang goal lang naman natin is i-reach out yung mga youth para matuto, no? Para magkaroon sila ng mas lalong malalim na faith. And I think maganda po sana yung mga hindi naman makakapunta ng NatCon, yung mga nakakaluwag-luwag dyan o yung maluwag na talaga, baka po pwede nyo po akong tulungan, no? At ipapakita ko naman po sa inyo na yung mga kabataan na maisasama ko sa National Convention para makapakinig sa event na ito. Napaka-importante po kasi talaga nito sa atin lahat bilang mga CFD. Whether kayo ay content creators, written debaters, live mga nagpe-presentation sa live o nominal Catholic, kahit anong klaseng Katoliko ka, napakahalaga ng event na ito. Kaya umaasa ako sana sa lahat ng mga Katoliko dito, lalong-lalo na sa mga nasa Metro Manila, na kayo po nawa ay makadalo sa pinakamahalagang event ng Simbahang Katolika dito sa Pilipinas. At kahit na hindi po ako makakasama sa event na ito, yung bilang pagtulong ko na lang sa National Convention is mabigyan ko magawa natin ng paraan yung mga needs nila para makasama sila dun sa NatCon. Kasi hindi ko po siya kakayanin mag-isa. Kailangan ko po ng tulong ng mga kapanalig kong Katoliko dito. Kailangan po kayo ng mga kabataang Katoliko dahil hindi naman po lahat tayo ay pinalad na magkaroon ng sapat na pinansyal para ma-provide yung kailangan nating bayaran o yung payment dun sa registration fee. No, meron po akong ibang mga kapanalig na sasagot naman ng pamasahe ng ilan sa mga Katoliko na na-invite ko din na dumalo sa National Convention. At sa mga nag-chat po sa akin, sa mga nag-PPM po sa akin, maraming salamat po sa pakikipag-cooperate at pakikiisa dahil marami po ang dadalo sa National Convention. Yung iba from Visayas, pupunta ng Metro Manila para umattend po ng National Convention. Yung iba naman po from Mindanao, magtatawid, no, magbabarko o hindi ko alam kung mag-eeroplano sila, pupunta rin po ng National Convention. At sa mga kaibigan ko na nasa Visayas, marami pong salamat. Very much appreciated po na pupunta kayo sa National Convention para makiisa at dumalo sa pinakamahalagang event ng Catholic Church ngayong taon na ito, no, dyan po sa Antipolo. Yung mga wala pong matutulugan, na problema dahil walang matutulugan, pag pumunta po kayo doon sa mismong venue,
pwede po tayong magbayad doon mismo para sa room. At ang room na yon for 2 days, 600 pesos. Mas mura na po siya, hindi po ba? Kesa naman mag-hotel kayo, mas mahal ang hotel. At least doon, safe kayo dahil sa loob naman yun ng retreat house ng Catholic Church, no, yung St. Michael. So, kung wala kayong matutulugan, on the spot, meron po doong room, no, na 600 pesos or pwede kayong isama nyo na sa payment nyo doon sa registration. No? At sa mga Katoliko na naghihirapan magpa-registered sa magaganap na National Convention, pwede nyo po akong i-chat, pwede nyo akong i-PM dahil ang isa po sa organizer ng National Convention ay nakausap ko na po kanina, no? At para ayoko rin po kasi kayong mahirapan, lalong-lalo na sa mga senior na hindi alam kung paano magpapa-registered. I-PM nyo na lang po ako na lang po magpapa-registered sa inyo doon sa National Convention. Basta po tawag nito, kung wala po kayong kwarto, no, pwede po kayong dun sa simbahan. So, umaasa po ako at dumadalangin hanggang ngayon na sana sa mga Katoliko dito na kahit papaano ay nakakaluwag-luwag sa buhay, tayo po sana ay magkaisa na natulungan din natin yung mga ibang kabataan na hindi po sapat yung pinansyal, na tayo na mismo yung mag-provide para makasama sila. Kasi yun po naman din yung dahilan ko bakit ako nagla-live. Gusto kong maging malalim yung faith nila. Kaya lahat po ng paraan ay ginagawa ko ngayon para maibigay yung pangangailangan nila. Yung pinagkuhaan ko nga po nung pambayad para doon sa ibang registration form ng mga kabataang na tawag nito na nabayaran natin yung registration nila. Idinaan ko lang po yun sa racket ko, no? At napakabigat nga po nun sa akin dahil lalo na ngayong May at June 8 to June 9 yun, pagkatapusan bayaran ng bahay, ng tubig, ng ilaw, no? So hindi naman din po ako pwedeng ma-delay. Kaya siguro ang kakayanin ko lang po na matulungan 3 tao. No, pero sa ngayon nag-iipon pa rin po ako para marami pong Katoliko ang maisama ko kahit na ang hirap ako sa pera. Sabi ko, Lord, hirap ako sa pera, pero sige, gagawa po ako ng paraan. At sa inyo po mga Katoliko, no, na nandito, nakikinig, nanonood, tulungan nyo din po sana ako para marami po akong maisamang kabataan. Kasi ayokong may nako-convert ang sulpot. No, ayokong Katoliko tas naging sulpot. Gusto ko Katoliko ka at mamamatay kang Katoliko. Kaya lahat po ng paraan ginagawa ko. Sabi ni Kuya Freddy Mendoza Cabardo, saan banda yan, Bro San Rio? Anong address sa Antipolo? Sa mismong Antipolo po, pagdating nyo po doon sa simbahan ng Antipolo, ipagtanong nyo po doon kung saan yung St. Michael Retreat House. Yon, sa St. Michael Retreat House, doon po magaganap yung convention natin. At napakadaming Katoliko ang pupunta, mga kilala at dekalidad na mga debater ng Catholic Church ang dadalo doon. Pero as of now, wala pang confirmation kung pupunta ba si Father Darwin Gitgano. Pero for sure ako, pupunta ron yung ibang staff ng Punto por Punto at saka pupunta ron si Kuya Wendell Talibon kasi Vice President ng CFD yan eh. So malamang kailangan nandoon siya. So makikita natin yung mga iniidolo natin na mga magagaling na debater dito po sa bansang Pilipinas. Kaya lahat po kayo ay hinihikayat ko na dumalo sa National Convention at sana po makapagpa-register tayo ng mas maaga. Kasi ang alam ko, parang baka pag sa sobrang dami na ng pumunta, alam ko parang baka ikat. Hindi ko po alam kung ikakat yon o walang limit yung tao. Kasi hindi ko alam kasi syempre buong Pilipinas paano kung buong Pilipino pumunta doon? Baka mapuno po yung isla. Baka mamaya pag nagpa-registered kayo, puno na pala. So habang maging maagap na po tayo, magpa-registered na po tayo. Sa mga hindi naman alam kung paano magpa-registered, i-chat nyo po ako at ako na po mismo ang magpapa-registered sa inyo para makadalo po kayo sa National Convention. Yan, pwede po kayong, kung meron kayong mga kamag-anak dyan sa Antipolo, pwede na lang po kayo doon makapag-stay. Or sa mga
ibang Katoliko dito na hindi alam kung paano pumunta, pwede naman kayong makipag-coordinate sa ibang mga Catholic na magkita kayo sa isang lugar para sabay-sabay na kayong pupunta doon sa event. No? Mas masaya syempre kahit papaano pure Catholic yung nandoon, magkakaroon ng banding doon malamang. 'Di ba? Masarap sa pakiramdam na dadalo ka sa isang event na puro Katoliko, puro kapanalig mo yung makikita mo at masasaksihan din natin yung mga dadalo dyan sa National Convention, masasaksihan natin yung galing at husay ng mga Katolikong debatista na nandito sa Pilipinas. No? At mamaya, dahil kausap ko nga po yung isa sa organizer ng National Convention, hinihingi ko kasi yung timeline o yung format ng program kasi kailangan din naman natin malaman kung anong oras yung start, di ba? Kasi ang pagkakaalam ko yata, ang start yata noon is 7 a.m. 7 a.m. Kaya yung ibang mga Catholic ay June 7 pa lang pupunta na ng Antipolo, no? Pwedeng gabi, maaaring gabi at nakikitulog na ron sa mga kaibigan nila kasi ang alam ko ang start ng event ng NatCon is 7 a.m. So syempre dapat before 7 nandoon na tayo, di ba? Yung kung makakasama man ako before 7 dapat nandoon na tayo. Kailangan maaga O sabihin natin let's say 6 a.m. dapat nandun ka na kasi syempre pipila yan. And malamang maraming mga tao ang dadalo doon, siksikan yon. So para hindi tayo ma-hassle, hindi tayo masyadong maipit sa pila. Lalo na ngayon, summer, ang init-init. Maging maaga tayo sa pagpunta doon. Kaya inaalam ko din po yung oras, yung timeline ng event para maging aware din po kayo. Kasi ayoko naman po na na alam lang natin yung event. Dapat alam din natin yung mga schedule para alam natin kung anong oras tayo mag-prepared. Hi Kuya Gerald Bello, kamusta? Sabi ni Ate Zapar Lim, anong araw or petsa yan San Rio? June 8 to June 9, 2024, Saturday and Sunday. Yan po ang National Convention natin. At marami pong magagaling na debaters ng Catholic Church ang pupunta doon. Mga kilala at iniidolo ng iba't ibang mga Katoliko na mga debatista magpupunta doon. Mga mabibigat. Mga bigating debater ng Catholic Church sa buong Pilipinas nandoon. Kaya yung mga nakikita nating nagla-live, yung mga nakikita nating mga magagaling dumebate, yung mga nakikita natin na, ay, idol ko to, ang galing neto, pupunta po lahat sila sa National Convention. At napakasarap sa feeling na makita natin yung iniidolo natin sa personal. Hindi lang po dahil kailangan yung pumunta kasi nandoon yung magagaling na debater. Maganda rin po yung topic na ituturo sa atin ng National Convention dahil ito ay patungkol sa digital era. Kung paano ka magde-defend ng doctrines of the Catholic Church sa modern era, sa panahon natin ngayon. So, yung mga content creator, yung mga nagbabalak maging live debater dyan, yung mga nagbabalak na mag-vlog sa ilalim ng Catholic Church, dumalo po kayong lahat dahil ituturo po sa atin kung paano tayo gagawa ng mga content. Ituturo po sa atin kung paano natin i-deliver yung mga presentations. Kaya ako need ko po talaga makapunta dito kasi alam niyo naman po, 'di ba, na minsan napaka-careless ko pagdating sa pagsasalita. Actually, madalas akong careless sa pagsasalita. Kaya gusto ko talaga na makapunta para malaman ko din yung mga format, kung paano tayo magla-live, para maintindihan ko kung ano ba yung mga dapat kong gawin bilang isang Catholic defender na pananalita. Kasi syempre, kailangan ko siyang maintindihan So, kailangan kong dumalo doon sa event na yon, pero hindi po ako sigurado. No, hindi po ako sigurado dahil napakamahal ng ibabiyahe ko para makapunta doon, no? Sabi ni Kuya Freddy Mendoza Cabardo, pang-araw ako Opo, hindi naman po alam ko, hindi po siya aabuti ng gabi. Ayun po yung pagkakaalam ko kasi may mga ibang mga Catholic na naka-PM ko na sabi, balak nila after ng event, pupunta sila sa isang bahay, tas mag-aambagan sila, magkakainan sila. So after ng kainan, babalik na sila dun sa mga dorm nila para matulog, syempre, kasi hindi naman din kakayanin
ng taong may bahay na magpatulog ng isang katerbang tao, lalo na kalimitan naman sa atin ay hindi naman ganun kayayaman. Kaya ang ginawa nila, syempre, kapag nandoon ka sa NatCon, more on listening tayo. Syempre, magtuturo hindi ka naman pwedeng makipagkwentuhan. So, ang sinuggest ko sa kanila na bakit hindi kayo magpatlock, mag-ambagan kayo, tapos pumunta kayo sa isang lugar, sa isang kung sino man ng may garahe dyan, tapos ibigay nyo na yung bayad, tapos magpaluto kayo ng isang pagkain, yun, magchika-chikahan kayo, habang may araw pa, diba? Tapos kapag patulog na, tsaka kayo bumalik sa dorm, at least, hindi lang kayo natuto, kundi nagkaroon ng bonding yung mga Katoliko. So yun ang sinuggest ko sa kanila. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng pangkat-pangkat yung mga Katoliko, no? Kasi syempre, ang sabi nga po nila na, Sanrio, pumunta ka, Sanrio, gusto kitang makita. Ayun yung lagi kong nababasa sa PM. Sanrio, parang awa mo na pumunta ka, gusto kitang makita, no? Sisikapin ko po na makapunta. Kasi unang-una, alam nyo naman po, ang dami kong death threats. Hindi po ako pwedeng basta-basta na lang rumampa, lalo na po ay medyo lantad na po yung mukha ko. May Katoliko nga po nagsabi na, Sanrio, mag-iingat ka, baka naka-report ka na sa Central. Well, wala naman po akong pakialam kung i-report man nila ako sa Central bilang CFD, no. Ang inaano ko lang, syempre, mag-isa akong babiyahe, nakakatakot. Mamaya may tumambang sa akin dyan. Even nga po dun sa Radio Veritas, dapat meron kaming slot ngayong May. Pinagsabihan na rin po ako ng ibang mga CFD na, Sanrio, ipagpaliban mo muna yan. Kasi napaka delikado ng buhay mo. Quezon City pa. 'Di ba? Lalo na po pagpunta pa ako ng Antipolo, napakalayo. So hindi ko alam kung ano yung pwedeng mangyari sa akin. Kaya hindi po ako sigurado. Isa 'yon sa humahad lang. Syempre, ikalawa, yung hindi naman po ako pwede pumunta ron ng eksakto lang yung pamasahe. Syempre, kakain din naman po ako, nakakahiya naman kung pakakainin ako ng CFD. Ayoko naman po ng gano'n na maging pabigat. No? Nagpunta po ako doon para makinig ng ituturo ng NatCon, pero ayoko naman din po maging pabigat doon sa matutuluyan ko if ever. Syempre, kahit pa paano, kailangan ko rin na meron akong sariling gagamitin. Kaya sa ngayon, dahil ako parang feeling ko hindi talaga ako makakapunta dahil mahal nga po yung magagastos. Kaya yung mga nakukuha ko na lang po na budget, ibinibigay ko na lang po sa mga kabataan na alam kong makakapunta ng National Convention, yung gustong-gusto talaga. Ako na lang po yung sumasagot ng registration fee. Yun na lang po yung ino-offer ko sa simbahan. Na sabi ko, Lord, hindi man ako makapagsimba, hindi ako makapagbigay ng alms dahil malayo ang simbahan dito. Ang gagawin ko na lang, pinakatulong ko na lang para sa simbahan natin is kahit ako na lang po yung sumagot ng mga registration fee nila, no, sa maliit na bagay, at least nakakapagpasaya tayo ng tao, no. At maraming mga kabataan ang gusto po talagang sumama. Kaya lang, hindi naman po lahat ng kabataan ay may trabaho. Hindi naman po lahat ng kabataan ay may kakayahan na makapagbayad ng registration. Lalong-lalo na yung mga minors, yung mga student, yung mga nag-aaral. Gusto ko silang makasama lahat. Kasi yan naman ang goal ko as a CFD. Yung maging malalim ang faith ng mga youth. At syempre, pag nakita nila yung mga idol nilang debaters doon, mas lalo silang, ay, gusto ko tong gayahin. Mas lalong magkakaroon ng urge na kailangan maging CFD din ako na magaling. Gusto ko silang ma-inspired. Gusto ko silang lalo silang ganahan, no, na mag-aral sa pagiging Katoliko. Sabi ni Kuya Sinauj Femor, saan platform mapapanood ng live ang National Convention, Brother Sarin? Hindi ko po alam, hindi pa po kasi ako nakakapunta ng NatCon ever since. At hindi ko rin alam kung nilalive siya sa social media. Hindi ko alam kasi wala pa po ako nakikita na yung National Convention ay nilive sa Facebook. Hindi ko po alam kung ila-live siya. Kasi ang alam ko hindi po siya naka-live. Kaya nga po siya may bayad para yung tao yung pupunta. Kasi syempre kung ila-live yan sa Facebook, wala nang, kahit ako hindi na po. 'Di ba, kahit sino hindi na pupunta doon. So hindi ko po alam kung ila-live siya sa Facebook. Hindi ko alam kung saan siya mapapanood na platform. Pero pagkakaalam ko sa ganyan, hindi po siya naka-live. Kumbaga, kung sino po yung mga nandoon pumunta doon, sila lang po yung matuturuan. Kasi hindi lang naman po kaya lang po yan kasi may bayad. Kasi hindi libre yung lugar.
Hindi libre yung lugar, kaya yan may bayad. Siguro mahal yung lugar na yun. Pangalawa, yung ano po, yung pagkain. Kasi ang alam ko may pagkain na dun eh. Libre yung pagkain dun sa 600 na registration. Hindi naman po pwedeng ilibre yun. Bukod doon, yung paggamit natin ng kuryente at saka ng tubig, na aircon po yata yung lugar, naka fully air condition. So, yun po yung sinasakop. So, for sabihin natin 300 pesos a day, hindi na po tayo talo doon. Di ba? May pagkain na, naka-aircon ka pa, may magtuturo pa sa'yo. Tapos, safe pa yung lugar. Di ba? Kaya, mas maganda po na talagang sumama po tayo, no? Kaya nananawagan ako sa mga kapanalig natin na nakakaluwag-luwag diyan at talagang maluwag na. No, tulungan niyo po ako sa advocacy ko ngayon. Yan po kasi yung talagang ino-offer ko kay Lord na, Lord, sisikapin ko na yung mga kabataan makapunta doon, no? Sana tulungan natin sila financially, no? Or kung may kakilala po kayo na kabataan dyan na gustong sumama, sana magkusa na lang po tayong tumulong. Isipin na lang natin, tulong na lang natin yon para sa simbahan. Tulong na lang natin kay Christ, 'di ba? Para at least ayun talaga legit yon. Kasi ano na yon, Catholic Church sa Pilipinas yung mga magtuturo doon, 'di ba? National Convention na yon para yun sa ating mga Katoliko. So mas maganda kung mas maraming kabataan yung dadalop. Kasi syempre sa generation natin ngayon, pabata ng pabata yung nagiging sulpot. Kaya yung mga batang sulpot, maganda na itatapat sa kanila yung mga kabataan na yung kabataang Katoliko, no? Yung kabataang sulpot dapat tinatapatan niya ng kabataang Katoliko. Kaya mas maganda kung maraming kabataan tayo na madala. Kasi era na nila to eh. Generation na nila to. Tapos na yung sa atin. Ako patapos na din ako. So, generation na nila to. So, mas maganda kung magfo-focus tayo sa mga youth na maisama natin sa National Convention. Mas kailangan po nilang maturuan. Sabi ni Mami Leticia Suzuki, agree ako dyan, sarap sumama. Kailan yan San Rio? Ang National Convention ay gaganapin sa June 8 to June 9, Saturday at Sunday sa Antipolo City, doon po sa under ng St. Michael Convention, no? Magtanong po kayo dun sa simbahan ng Antipolo kung saan po yung St. Michael Convention. At suportahan po natin ang CFD Antipolo, no, dahil sila rin ay nakikiisa sa pagre-recruit sa mga kabataang Katoliko para dumalo, no, suportahan natin para at least kapag nagpunta naman napunta naman ng National Convention sa mga diocese ninyo, susuporta din sa inyo ang mga taga Antipolo. Kaya suportahan natin ang diocese ng Antipolo dito sa National Convention dahil ito ay gaganapin sa kanila. No, kaya maraming salamat sa mga kapanalig kong Katoliko at sa mga kabataan dyan na gusto talagang sumama pero dumadaing kayo sa akin, wag po kayong mag-alala. Sisikapin ko na mai-provide yung mga pangangailangan ninyo, no? It's just a matter of money. Pera lang po yan. Ang mahalaga sa akin, makapunta kayo doon kasi hindi nababayaran yung talinong makukuha nyo doon. And I want you to learn. Gusto ko lahat ng kabataan, gusto ko kayong matuto. At yan po yung talagang goal ko, bakit ako naging CFD, na gusto kong maging magaling kayong depensor. At sasamantalahin ko yung pagkakataon na ito na magkaroon ng NatCon para maisama kayo. Wala na akong pakialam sa image ko kung sabihan ako ng mga sulpot na, San Rio, ikaw kapal ang mukha mo. Nag-live ka pa para mag ng donasyon ng pera sa mga tao. Wala na po akong pakialam kung ano iisipin ng tao sa akin. Basta ang gusto ko lang po is makatulong sa mga kabataang Katoliko at makasama sila sa pinakamahalagang event ngayong taon sa Simbahang Katoliko, which is yung National Convention. Kaya once again, sa mga gustong magpa-registered or hindi alam kung paano magpa-registered, pwede nyo po akong i-PM, no, para maturuan ko kayo kung paano kayo magpa-register. Or pwedeng ako na rin po mismo yung magpaparehistro sa inyo sa National Convention para hindi na po kayo mahirapan, no, para hindi na kayo magtanong kung anong gagawin at paano yung gagawin. And once again, sa mga wala pong mai-stayan, malayo sa Antipolo, meron po doong pwede po tayong mag-accommodate. Accommodate ba yung tawag doon? Pwede tayong mag-accommodate ng mga rooms, nagkakahalaga ng 600 pesos, no? Nagkakahalaga ng 600 pesos. Tapos, yung registration, 600, so 1,200. Yung mga malalayo sa Antipolo, yun po yung fee. Huwag niyo na pong isipin yung laki ng halaga. Ang isipin niyo na lang po kung
ano yung matututunan natin doon. Hindi po nabibili yung talino. No, wag tayong manghinayang. Alam kong mahirap po ang buhay ngayon. Na baka iniisip ng iba, Hoy Sandri, yung hirap-hirap ng buhay, ang kapalang mukha mo, kala mo ganun kadali. Kahit din po ako, hirap din ako sa buhay. Pero nanghihinayang lang po talaga ako sa araw na yon kung hindi kayo makakadalo. Kasi aanin mo yung may wanto ka nga, wala ka naman alam. O doon na ako sa wala akong wanto, pero marami naman akong alam. Marami naman akong natutunan. No? Wag na po natin isipin yung price. Ang isipin na lang po natin is, ano kaya yung mga matututunan ko bilang isang Katoliko pag sakaling na makapunta ko sa event na yon. Kaya lahat po ng Katoliko dito, lahat ng naka-view, lahat ng magsisin at manonood pa, sa lahat ng CFD, sa lahat ng mga nanay, ng mga tatay, lahat ng Katoliko, inaanyayahan ko po kayo ngayong darating na June 8 to June 9, 2024, dyan po sa Antipolo. No? Diyan po sa Antipolo may magaganap na National Convention at yan po ay bukas para sa lahat ng mga Katoliko at sa mga Protestante naman na kung pwede ba silang sumali or may doubts kayo sa mga teachings as a Protestant, pwede kayong dumalo doon. No, pwede po kayong dumalo. Sabi ni Mami Ami Joaquino Sano, kailan po ulit yan sa Rio? June 8 to June 9, 2024 po, Saturday and Sunday sa Antipolo po gaganapin. Kaya nako, ang daming Katoliko na naman na pupunta. Kaya maging maagap na po tayo na magpa-register na tayo hanggat pwede pa tayong makapagparehistro. Kasi pag napuno na po yung slot, baka hindi na po kayo makasama, hindi na kayo mairehistro dahil sa dami na rin po ng mga Catholic na magpaparehistro. So habang maaga po, sa mga may budget na dyan, ay magpa-registered na po tayo sa National Convention. No, mas maganda yung maagap ka kaysa naman papalipasin pa natin. June pa naman yan. Sa June na ako magpaparehistro. Baka mamaya pa nagparehistro po kayo, puno na yung slot, hindi na kayo pwedeng makasama. Sayang naman po yung pagkakataon. Kasi ako, nanghihinayang talaga ako sa mga hindi makakasama. Ako, nanghihinayang din ako sa sarili ko, hindi ako makakasama. Kasi syempre yung pakiramdam, unang-una yon, napaka-priceless nung feeling na makapunta ka ng National Convention. Yung makita mo yung mga idol mong debater, napaka-priceless po yung feeling na makita natin sila. Kaya, maraming salamat po sa lahat ng mga Katoliko, no? At sana ipag-pray nyo ko na kahit papaano ay makasurvive ako financially at matulungan ko pa yung ibang mga youth na maisama sa National Convention, no? Gagawin ko, like what I've said, gagawin ko po yung lahat para maka-attend yung mga kabataan na walang kakayahan para makapagbayad ng ng National Convention fee. Kahit yun lang po sana, no, maitulong natin sa mga kabataan kasi gusto ko din po kasi silang matuto. At bilang isang CFD, yan po ang obligasyon ko. Hindi po ba ang sabi, faith without works is dead. Di bali na po na lait-laitin ako ng mga tao sa ginagawa ko ngayon, okay lang po. At least ang mahalaga, pinipilit kong isabuhay yung faith ko sa pamamagitan ng paggawa. At dahil isa akong Katoliko at gusto kong linangin yung kaalaman ng mga kabataan, kailangan ko pong kumilos bilang isang CFD. At bilang tayo ay mga CFD, kailangan po nating magkaisa at kumilos na makapunta yung mga kabataan sa pinaka-importanting event na yon. Wala, hindi ko po kaya mag-isa. No, pasensya na po kayo, no. First time ko tong ginawa. Kaya humihingi po ako ng tulong sa inyo. Kinakapalan ko na yung mukha ko para po sa mga kabataan. No, marami po kasing gustong sumama. And don't worry, pag nandoon po ako, ipapakilala ko po sa inyo yung mga nasama ko sa National Convention kung sakali man ako ay makakapunta. Kung hindi naman po ako makakapunta, may representative po ako na papupuntahin doon para i-live at makita ninyo yung mga na-recruit ko, no, na mga Katoliko para makapunta ng NatCon. Actually, marami na po talaga sila. No, hindi ko na sasabihin yung mga pangalan dahil ang dami po talaga nilang pupunta ng NatCon na na-recruit ko. Pero sa ngayon, may mga pending ako na Catholic na gusto pa pong tulungan. Kaya sana po tulungan po ninyo ako na maisama din natin sila. Kasi sayang, mga magagaling pa naman silang written debater. Mga magagaling silang written debater hindi makakapunta dahil walang pambayad sa registration fee or wala silang pambayad dun sa tutulugan. No, sayang naman. So,
Itong mga CFD written debaters, yan, tawag nito, napapanood nyo ko ngayon, alam ko, ayan, nanawagan na po ako sa mga kapanalig nating Katoliko na para makasama kayo. Kasi syempre, pag kayo nag-live, hindi naman lahat manonood sa inyo, di ba? Kasi syempre, hindi naman kayo sanay mag-live dahil sa pinanonood ako ng maraming tao. So, sinasamantala ko na yung pagkakataon, no, na matulungan kayo. Sige, sa akin na, ako na po gagawa ng paraan para makasama kayo. No, so yun lang po, maraming salamat. God bless you at thank you po sa pag-support. Yun lang po, bye-bye.